Ang laki ng damage na ginawa niya. Ang laki ng damage. At kung ginamit, inay, ang anak mo, tulong din yon sa channel niya. Oo. Ayaw kasi ni Doc Lab na makatulad si Miss sa mga umaalis sa Kalingap na kahit sikat nang umalis, biglang lubog. Kailangan na mayroong charity vlogger na maghahawak para yung kasikatan niya mananatili at mapakinabangan niya yan sa channel niya. Pero hindi Oo, tama naman no? kayo nakaintindi, inay. Actually, in fairness si Lola Crispy, in fairness na agree ako dito sa comment mo, no? Kailangan naman talaga ng manager para hindi siya malaos, mapag-usap. Na may laman, kundi ad hominem. Dahil gawain mo ang mag-ad hominem. Pag binalikan ka, o paano na ngayon? Ad hominem. Binalikan ka ng Kalingap. Nasaan na yung tapang mo? Ulitin ko? Ano ang pakinabang mo ngayon dyan sa mga sponsor na nila lumapit sa'yo? Ano ang pakinabang nila sa'yo na hindi ka naman ngayon mapakinabangan nila? Dahil tikom na ang bibig mo. Kahit pinatikom ka ng abogado mo na pinagbawalan ka na huwag ka munang magreaksyon. Magreaksyon ka pa rin. Di ba matapang ka? Nagyayabang ka nga eh. Siya pa ang nasa front page. Kasi nga, alam mo, Lola, hindi na ako nagtataka. Kasi nga, lumalabas sa mga pahayag ni Dokla sa mga live niya, hindi na sila okay nung nanay ni TQ. So, sa mga panahon na yun, hindi sila okay. No? Nagbe-base lang ako dun sa mga pahayag ni Dokla sa live niya. Ang nakakausap ni Dokla, si Padi. Pero si Madi hindi. Oh, 'di ba? So lumalabas parang noon pa ata, no? Meron na silang hindi pagkakaunawaan. Yung dalawang tao, na naghirap hanggang natanggal sa kanila. Natanggal sila. At yung taong pumasok lamang, siya pa ang nasa front page. Yes. Siya pa ang bida. Tsaka dapat, kung may reklamo siya kay Doklat noon, sinabi niya nung una yung kanyang, yung kanyang concern. Di ba, kunwari, na yung magaling? Dahil naglukdo ka na ng mga kaso? Pag malas-malasin ka dito sa ginawa mo sa pagkain na dala ni Sis Nika, nako, wala ka talaga. Tingnan natin kung ang ninang mo dyan nagkaigit-igit, ay andyan pa yan. Yung ninang hilaw mo na nakaigit. grabe. Sorry po Nadamay na yung yung ninang. Nako, kapesot. O yan na, binabanata ka ni Hayat. Nadamay na ninang mo. Oh. Nagkaigit-igit, ay andyan pa yan. Yung ninang hilaw mo na nakaigit-igit. Tingnan natin kung andyan pa yan. Grabe. Maria Lu- Ninang na hilaw Ay, grabe, paldo na siya ngayon. Naka-earrings na si Lola. Sa bringin, shout out sa'yo sis, shout out sa'yo. Bubunutin ipin. Sabi nilang katin. Bubunutin. Ano yun? 3 channel live sa isang araw. Gcash puno. Puno na kaya pati asawa, lapag Gcash din. Oh. Bakit mo nasabi ilang gatin? Nandun ka nakabidji ka. Grabe, no? 3 channel naka-live, tapos lapag Gcash, pati yung Gcash ng asawa. Matindi, no? Ano talaga, may negosyante talaga utak ni Kapeso, no? At bulag na kayong mga viewers dyan na hindi makakaintindi. Sobra ninyo kapanatiko ni Baboy Ramo. Sobra kayo kapanatiko. Ang Baboy Ramo na tinutukoy niya si Kapisot, tama? Jumong, shout out sa'yo kapatid, shout out sa'yo, shout out Ma'am Hayat, sa ating guwapa. Kabaryo, ang naaawa nga po ako kay Ma'am Nika Grabe sakripisyo para lang madala sa dait. Oo! Proud pa si Sis Nika. Sis, magdala ako doon ng paninda. Kahit papaano, makakatulong din sa kanila na mayroon silang mga frozen na tinda. Sponsored ito ng mga frozen pala yung produkto. Okay. Sponsor. Pag sinabing sponsored, bayad na. Okay. Kahit hindi nila ibinta yan, kainin nila lahat. Walang problema yon dahil bayad na. So, frozen pala yon. So, okay yun Actually, maganda yung idea na yun na actually, wala nang galos gagawin yung magulang. No? Talagang
nag-provide yung sponsor sa kanila, which is para sa akin, okay, walang problema sa akin yun. Mabait yung sponsor. Pero anong sabi? Binigyan pa ng trabaho ang magulang. Dahil gusto niya, siya ang magbibigay ng trabaho sa magulang sa pag-promote ng tinda niyang plastic. Ibig sabihin, Madam, Lola Crispy, ibig sabihin, pinasama pa ni Kapesot yung ginawa ng sponsor, which is tama naman yun eh. Tsaka at the same time, kung dagdag, trabaho yun. At the same, may ginagawa yung magulang. May hanap buhay sila. Oh. Pero sabi niyo dito, ikaw, si Kapeso to, gusto na ibenta yung plastic. Bira. Mas mahirap ibenta yung plastic kasi yung plastic, yung plastic, hindi naman araw-araw kukuha ang tao sa'yo ng planggana o kaya ng cabinet na plastic. Yung frozen na food, talaga, necessity ng tao yan. Kaya kukuha yung tao doon, di ba? Kahit hindi nila ibinta yan, kainin nila lahat. Walang problema yon. Ayos Dahil bayad na. Pero anong sabi? Binigyan pa ng trabaho ang magulang. Dahil gusto niya, siya ang magbibigay ng trabaho sa magulang sa pag-promote ng tinda niyang plastic. Ang bira, mautak to si Kapeso, Ito, based tayo kay, kay Lola Crispy, So, mautak to si Kapeso, negosyante talaga eh. Tsaka kung pagbintangan niya yung Kalingap, pinagkakitaan daw si TQ, siya pala yung gumagawa niyan eh. Biruin mo, di ba? Oh. Pasa ko na, Baboy Ramo, na magpapagawa ka ng notebook at si Miss ang cover. Nakikita Papagawa ng notebook, tapos ang cover si TQ, tama? Sa pag-promote ng tinda niyang plastic. Nabasa ko na, Baboy Ramo, na magpapagawa ka ng notebook at si Miss ang cover. Ibig sabihin, pagagawa sila ng notebook at ang cover ay si TQ. Ibig sabihin, gagamitin ni Kapisot itong si TQ para gawing cover sa notebook. Ewan ko kung totoo to Pero matindi yun di ba? Kung makapagbinta kayo sa Kalingap na ginagamit si TQ, kayo itong si Kapisot gagamitin pala si TQ sa sa kanyang business. Abay, pantindi to Nabibase lang po kay Lola Crispy Nakikita ko na sa unahan. Lalo nakita mo, malapit lang sa school. Kaya marami kang sinasabi tungkol sa mga pagkain na dala ni Sis Nika. Family business. Ano ang ibig sabihin? Family business. Ipinamana sa mga anak. At ang mga anak professional. Sa tingin mo ba, papasukin nila ang mga bagay na illegal? Na ikakasira sa kanila? Na yan ang kinabuhay nila mula nung maliit pa sila hanggang nagkaroon sila ng titulo? Sa kanilang pag-aral? Sisirain nila yan? Mag-isip ka nga. At saka frozen food naman Frozen food na may ibebenta sa akin, wala namang problema yun. As long as merong permit, okay yun. Titulo? Sa kanilang pag-aral? Sisirain nila yan? Mag-isip ka nga. Baboy Ramo. Palibhasa kasi, galing ka sa kakahuyan. Bumaba. Na nagpahaba lalo sa mga pangil. Di ba? Sinong sila? Mag-asawa. Na magulang ni Miss si tatay at si inay. Valin, shout out sa'yo, B. Shout out sa'yo. Si Kigwa ang spy niya. Si Kigwa, kunwari, nagreaksyonan sila. Nagre-reaksyonan para sabihin ng mga viewers, ay hindi, nireaksyonan ni Kigwa Si Baboy Ramo. Hindi yan sila magkalaban yan. Dahil si Kigwa nasa Kalingap. Ang babaw ng mga niyo, pang-iisip ninyo. Ang babaw. Kami, hindi ninyo mapaniwala kung ano man ang paniniwala ninyo. Paano niya nalaman na mayroon siyang love letter kung walang nagbigay ng info doon sa kanya? Mag-isip nga kayo. Kung wala Ano daw? siyang kaututang dila na nasa loob sa Kalingap. Ano ka ba? Paano niya malalaman? Ibig sabihin, alam mo, malalaman ni Kapesot yon kasi may alam ni Kuya Bal yung address niya. So yung letter na yon, siya mismo makakatanggap. Yung love letter na yon, alam ko yung date kung kailan na-receive kasi pinakita sa akin ni Super Mario kung kailan na lumabas yung kaso na yon, yung love letter na yon. Yung nagsalita yung nag-live si Kapesot, ilang araw na nakalipas So alam na ni Kapesot noon. Ewan ko lang possible naman din. Hindi naman natin pwede sabihin na hindi totoo sinasabi ni Lola, pero ang pagkakaalam ko, pwedeng malaman ni Kapesot yon. Kasi nga,
marireceive niyo yung love letter. I don't know kung sinasabi niyo may kautatang dila, pero I don't know. Doon kasi ako naniniwala kasi pinapadala yan yung love letter na yan. Kami, hindi ninyo mapaniwala kung ano man ang paniniwala ninyo. Paano niya nalaman na mayroon siyang love letter kung walang nagbigay ng info doon sa kanya? Mag-isip nga kayo, kung wala siyang kaututang dila na nasa loob sa kalingap. Parang pinapalabas mo na si Kapeso ay kampi sa kalingap, no? Kung palabasin ganon. Kung merong makautot ang dila, possible naman, pero hindi natin alam kung sino. Pero, mas naniniwala ako na matatanggap niya yan kahit wala siyang kautot ang dila, no? Kasi nakita ko yung date kung kailan na inirelease yung yung date nung love letter na yon, no? So, ewan ko. Shoutout sa iyo, sis, Garrett Limio, shoutout sa iyo, maraming salamat. Tonten, malaki ang pangangailangan dahil 3 kaso. Hoy, Tonten! May kaso kay Duklat at mayroon niyang harapin kaso sa taong tinatawag niya palagi na prinsipe. Kung ano mang kaso yung ipa-file, bahala na si KR dyan. Oh. Dito, sa mga pananalita niya tungkol sa pagkain, nadala ni Sis Nika, sa tingin ninyo, base doon sa sinasabi ni Sis Nika, sa comment section niya kahapon sa live ko, ilalapit niya sa abogado nila. Pag mayroong basihan sa mga pinagsasabi mo, baboy ramo, bullseye ka talaga. Talagang malas ka talaga sa taong ito. Pinaparamdam ka lang ng paldo-paldo. Pero isa-isang iglap, mawawala din pala dahil sa sobrang yabang at sa sobrang talas ng ngipin mo na hinahasa mo pa ng karburandom. Pero ito, sumalinaw to kasi last time kay Doklat, no, kakasuhan daw nung AR, no, na big time sponsor. Ito lumalabas naman, ito naman, isa sa mga sponsor ng TQ, kakasuhan din si Kapisot, no? Kasi tinatawag niyang Baboy Ramo. Para lang ang intindi ko si Kapisot yon kasi ipin na matalas eh. Alam mo yung ipin ng Baboy Ramo, mahaba yung matalas yon. Yung ipin ng Baboy Ramo. So, ang ko dito, titignan daw kung baga ilalapit pa sa abogado kung pwedeng kasuhan. Pero sa akin naman, kung kunwari, legit yung produkto, pagkain, tapos sinisiraan, pwede naman yun, I think. Baka, pwede, kasi produkto yun eh. No? At paninirang din sa produkto. Tsaka, yun, pwede nyo kasuhan. So mangyayari pala, may kaso siya, si Kapisot lalabas kasi, may kaso siya kay Kuya Bal, may kaso siya kay KR, kay Kalinga Prab. Ngayon, kung matutuloy ito at mapapatunayan, may kaso siya dun kay Nika na sinasabi ng sponsor. Pwede naman. Sasabihin niya, sasagot yan. Yung mga matatanda. Anong connection? Anong connection ang paninira mo dito sa mga ito? Sa pamilyang yan. Anong ginawa mo? Anong connection sa aming pagkatanda? Sa ginawa mo? Na ngayon binabanatan ka namin. Tama bang sagot yung sabihin mong mga matatanda? Tama ba? Palagi kang ad hominem sa amin? Yan ang taong matalino. Walang maibato na may laman, kundi ad hominem. Dahil gawain mo ang mag-ad hominem. Pag binalikan ka, paano na ngayon? Ad hominem. Binalikan ka ng kalingap. Nasaan na yung tapang mo? Ulitin ko, ang pakinabang mo ngayon dyan sa mga sponsor na nila lumapit sa'yo? Ano ang pakinabang nila sa'yo na hindi ka naman ngayon mapakinabangan nila? Dahil tikom na ang bibig mo. Kahit pinatikom ka ng abogado mo na pinagbawalan ka na huwag ka munang magreaksyon. Magreaksyon ka pa rin. Di ba matapang ka? Nagyayabang ka nga eh. Tinatawanan mo pa nga eh. Di ba baboy na mo? Yung pagtawa-tawa mo sa live mo, tinatawanan mo sila na nagsipuntahan doon? Tingin mo, manatili kang ganon? Ngiting demonyo? Grabe naman si Lola. Ngiting demonyo to. Hindi. Sabi ni From UK88, Team Guapa, kung mangyari, pista-pista tayo. Ay talaga, magpista-pista tayo. Nabuo ang Team Guapa? Dahil ER, kasama in taon ka sa pagbuo ng Team Guapa. Ano pa ang sabi mo dahil ER? Walang iwanan. AR. So ito yung magkakaso kay Doklat. So iba pa yung Nika
na possible na kakasuhan si Kapeso. Basta tayo dito kay Lola Crispy ah. pa lang tayo. Na ano na nangyari ngayon, day? ER, naunsa naman taong ka? Oh. Ah. Kung ano yung sinabi mo, na dyan ka lang, dyan ka lang. Mm. Huwag ka nang mamasyal na kung saan-saan. Ah? Sabi nilang ka Christine D. Doon sa live niya, sabi, huwag tulungan si Doc Lab. Sabi ko, huwag mong awayin si Doc. Pag ayaw ko sa tao, unti-unti akong aalis sa baylayas. Oh. Ayan. Pinagsabihan ka pala nilang ka Christine D. Ah? Na huwag awayin. Ah? Si Dr. Lab. Pero nagpakita ka ng gilas. Nagpapabilib ka. Pero nasaan na ang papabilib mo? Tamimi ka. Yung ngipin mo nagkasing haba na, karburandum ang pinaghahasa mo dyan. O, nasaan na? Pinaubaya mo na, si Miss. Anong kamburado sinasabi niya? Kay boss tayo. Wala ka bang alam? O nakakita ka ng picture nila ni Sis Nika at nila ni Kayo? Nakalimutan mo ba? Baboy Ramo? Na thumbnail yun ni Mang Rene. Shout out sa'yo dyan, Mang Rene. Ha? Nakalimutan mo? Ha? Nakalimutan mo? Napanglimutan ka dahil sa kayabangan mo? Ganit-ganit si Lola eh. So, ibig sabihin, yung picture na yun na naging thumbnail, mayroon na silang ugnayan kahit papaano. Oh. Tapos ngayon, sinisiraan mo yung business nila, family business, at inaamin mo kung totoo yung inaamin mo. Kapisot. Kung ito ay totoo, sinisiraan mo yung family business, ikaw talaga mahilig kang ganyan. Hindi kasali sa usapan, dinadamay mo. Mapang-asar ka kasi. Alaskador ka din eh. Kita mo yan, no? Actually, sana kasi alam mo yun, family business, dinadamay mo. Sigurado ka talagang bullseye. Ha? At sinabi ko na, tutulong ako. Bayad sa abogado. At sigurado, mayroon pang tutulong dyan. Na sponsor. Nako, delikado yan. Nako, sana, kasi alam mo, sakit ng ulo ni Kapeso ngayon. Kay Kalinga Prab, kakasuhan siya ni Kalinga Prab. Kakasuhan siya ni Kuya Bal. O, ilang counts yun? 4 yung kay Kuya Bal. Wala pa yung kay Rab. I don't know, wala akong idea doon kay Kalinga Prab. Paano kung ito dito sa sinasabing sponsor na magkakaso kay Kapeso? O, paano yun? Family business, tinira niya. Ay, yari siya doon. Kung nagtaka lang ako bakit umuwi ng Maynila, binanatan agad si Doc. Samantala, saya nila sa live ng gabi. Yun na nga, from Yuki. Traitor nga, kasi nagtiwala kasi kayo dyan. Totoo siya, traitor yan eh. Nagtiwala kayo. Anyway, kasalanan din ng mga Team Guwapa yan. Bakit nila tinanggap kasi yan eh. Alam nilang traitor yan. Dahil plano na. Chrissy Cathy, habang namamasyal siya apektado noon si Lee, kasi dagdag usapan, kay ang Team Guwapa. Ayun na nga, ang laki ng damage na ginawa niya. Ang laki ng damage. At kung ginamit, inay, ang anak mo, tulong din yon sa channel niya. Oo. Ayaw kasi ni Doc Lab na makatulad si Miss sa mga umaalis sa Kalingap na kahit sikat nang umalis, biglang lubog. Kailangan na mayroong charity vlogger na maghahawak para yung kasikatan niya mananatili at mapakinabangan niya yan sa channel niya. Pero tama naman eh, no? hindi kayo nakaintindi, inay. Actually, in fairness si Lola Crispy, in fairness agree ako dito sa comment mo, no? Kailangan naman talaga ng manager para hindi siya malaos, mapag-usapan. No, ako agree ako doon, no? Kailan nakikita I don't know, no? Nakikita ni Kapeso na masama yung manager, kalokohan po. Kahit nga YouTuber may mga manager eh. No, kahit nga yung may mga marami pong mahawak na yung mga vlogger, lalo yung mga artista, gusto nila may manager sila. Kasi iba yung pag may manager ka, siya yung mag-aasikaso sa'yo. Kaya lang, syempre, pagdating sa, kapag kumikita ka na, may share yung manager. Minsan nga yung manager pa ang malaki. Kasi siya yung dumiskarte para lang makilala ka. Tapos kung may mga racket, di ba, siya kumakausap. Mahirap kaya yun. Kaya iba, mas gusto nila may manager para mabablog na lang sila, mag-acting na lang sila. So, wala na silang iisipin. No? Pero normally, ganun po talaga. Laging, may nakukuha itong manager, no. Normal po talaga 'yan, no. Kaya nga hindi ko alam bakit ginaganon nila. Bigla nila sinabi kay Dr. Lab na kay Doc Lat na dahil nga daw may wag daw idiretso, no. Idiretso na lang daw, no,
sa kay Beyonce, wag na sa manager. Tapos may sinasabi pa niyang nagdidikta. May nagko-control, 'di ba? Pambira. Ilan na ba ang umalis? Babanggit ko dito si Rina. Di ba sikat si Rina? Nang umalis, may nagawa ba? Ang mga reaktor? Si Ruineng at si Suyen na Tibo? May nagawa ba? Bumali na maintain ba yung sikat na yon? Wala! Nahanaw daw aso lamang ang kasikatan. Ba, may punto si Lola. Tama naman din, Biglang nanahimik nga naman yung pangalan. Mabanggit ko ulit dito, si Erika nang umalis. Okay. Anong nangyari? Kaya yun ang isa sa ginawa ni Dr. Love na manatiling sikat, manatiling mainit ang pangalan ni Miss. Pero bakit ikaw inay? Mayroon ka palang dinadamdam na sa tingin mo Yan. ay yung mga pirang ipinadaan kung yan ang tingin mo na para sa simbahan. Gusto mo inay? Sa'yo? Dumaan? Hala ka. Actually, pinaliwanagan ni Doc Lat yan na yung pera daw na natatanggap niya para daw sa simbahan yon. So, parang ba't nako-question nga naman yung para sa simbahan? Di ba? Parang bakit yung nanay nako-question yung pera sa simbahan? Syempre yung simbahan, yung pera sa simbahan yun. Bakit nako-question? Ako, nagbe-base lang din naman ako dito sa ni Crispy, ni Lola Crispy, ni Hasa. May punto siya no? Anong nangyari? Kaya yun ang isa sa ginawa ni Dr. Love na manatiling sikat, manatiling mainit ang pangalan ni Miss. Pero bakit ikaw inay? Yes, Mayroon ka bakit? palang dinadamdam na sa tingin mo ay yung mga pirang ipinadaan kung yan ang tingin mo na para sa simbahan. Gusto mo inay? Sa'yo? Dumaan? Sa inyo? Tanong ko lang. Bakit naging issue yan? Yung dalawang semento nga Lola naging issue sa kanya Dalawang semento lang. No, yung semento na yun, pinagawa naman sa kwarto nila. I-issue sa kanya yun. Much more pa kaya sa pera. Magkano lang yung dalawang semento? 7,500. Di ba? Ba't ngayon? Pera na naman. Ewan ko pero nakakaduda nga si Mami. Kumbaga nakaka-question. Mapapatanong ko, bakit? Tama, Ma'am Tin Kagigil. Sabi nilang Tin dito, oo, yung live nandoon sila, 4, naawa ako kay Duklab. Kasi akala niya, ayos na sila, pero traidor pala, kaharap niya, may hidden agenda. Yung tao na yan? Sabi ko nga kay Duklab, kung makipagkaibigan siya sa'yo muli, Duklab, bakit sinasabi niya sa live niya na kailangan mong humingi ng tawad sa mga junakis niya? Ganun. Di ba dapat kalimutan na lang? Dahil nakipagkaibigan ka? Pero bakit mayroong kondisyones? Bakit mayroong kondisyones? So, ibig sabihin, hindi bukal sa puso ang pakipagbati. Dahil bakit kailangan mo pang bigyan ng kondisyones ang tao kung ikaw mismo na tao gustong makipag-reconcile sa taong kagalit mo? Tama naman siya, no? Oo nga, ba't di ka nakikipag-ayos tas meron ka pang kondisyon? Kumbaga, wala sa puso yung yung paghihingi, yung kumbaga reconcile o pag-aayos. Kasi may demand ka pa. Ang bira. May punto si Lola. Kahit ganito to Di ba? Bakit kailangan pang mayroong mga kondisyones? Grabe pala yan si nanay, no? Sabihin, pakitang tao at doon nakikita sa nung live na yun, nung gabing yun, na naging background na lang ang dalawa. At yung nakisawsaw, nakigulo sa tubig, sa baso, ginawa niyang siya pa ang nasa front page. At yung epal. Kung sino yung epal, siya pa yung nasa front page. Tama ka doon. Tama ka yung dalawa na naghirap sa pagtatanggol hanggang natanggal, nagiging background na lang, nagiging tao-tauhan na lang. Tsaka Lola Crispy, biri mo, si Doc Lat, may edad na yon. Mas pinatayo niya yon kaysa dun kay Kapisot. Si Kapisot, epal yan Hindi naman talaga, ako, maintindihan ko si Red Saint sa si Doc Lat. Pero si Kapisot, nakaupo pa siya sa sopa. Di ba, parang, ako totoo lang, parang ako na-out of respect ako dun kay Doc Lat. Kahit ako, hindi ako okay kay Doc Lat. Pero, bilang isang mas kumbaga matanda, 'di ba? Kung ikaw bata talagang may paggalang ka sa matanda. Nakita mo nakatayo doon, ang tagal. Ilang oras sila nagla-live doon. Dapat pinaupo mo 'yon. 'Di ba? Pero si Kapeso pa yung si Pisot pa yung nakaupo doon na maayos doon, 'di ba? Mambira. Hindi naman talaga yan nakipag sa una pa lang nung
sinuportahan niyo si TQ, si Beyonce, sila Doklat talaga ang unang ano diyan, no? O sinasabi ko lang po ito, kasi yun ang nakita natin, no? Sa mga nakapansin at sa hindi nakapansin, hindi ninyo ba yun nakikita? Sa mga nakapansin, maraming salamat. Ang taas ng IQ ninyo. Ay, Sa mga hindi iniisip, oh, balikan ninyo at pag-isipan ninyo. oh, Yung dalawang tao, oh, oh, na naghirap oh, hanggang natanggal sa kanila, oh. natanggal sila, at Oh. yung taong pumasok lamang, siya pa ang nasa front page. Kasi nga, alam mo, Lola, hindi na ako nagtataka. Kasi nga, lumalabas sa mga pahayag ni Doklat sa mga live niya, hindi na sila okay nung nanay ni TQ. So, sa mga panahon na yun, hindi sila okay. No? Nagbe-base lang ako dun sa mga pahayag ni Doklat sa live niya. Ang nakakausap ni Doklat, si Padi. Pero si Madi hindi. Oh, 'di ba? So lumalabas parang noon pa ata, no? Meron na silang hindi pagkakaunawaan. Yung dalawang tao, na naghirap Oh. hanggang natanggal sa kanila, Hmm. natanggal sila, at yung taong pumasok lamang, siya pa ang nasa front page. Yes. Siya pa oo. ang bida. Tsaka dapat kung may reklamo siya kay Doklat noon, sinabi niya nung una yung kanyang yung kanyang concern. 'Di ba kunwari, si Doklat yung hawak sa anak niya. Dapat sinabi niya, ganito ayaw ko. Tapos gusto namin, kapag may magbibigay ng sponsor, diretso na sa amin. Sana sinabi niya nung ganun para malinaw. Kasi naman nagkaagulo sila. Ang masakit pa kasi sinabi niya kay Kapisot na isang epal. Kaya gumulo yan Totoo sin gumulo yan. Ngayon, nagkwento at kwento at nagkausap. Hindi natin sure kung ano pa yung nagsasabi niyan kay Kapisot. Di ba? Ang dalawa, nagiging background na lamang. Mm-mm. Matutuwa kayo? Nakikita ninyo? Nasubaybayan ninyo na itong dalawa Oo. ang naghirap. Oo. At yung umani sa kanilang paghihirap, nagiging Oo. front page pa at bida-bida. Oo. Tama. Oo. Paulit-ulit si Doc, nagsorry dyan. O kaya nga, paulit-ulit. Pero ano lang from Yuki, tinanggap ba yun? Hindi. Bakit? Pag-uwi ng pagbalik ng Batangas, anong ginawa? Anong ginawa? Nilaglag si Doklat. Taos puso ba yung pagtanggap niya kay Doklat? Hindi. At ito na lang kasi, basihan ninyo. Pag ikaw tao, na pinapatawad mo na ang isang tao, wala kang kondisyonis dyan. Tama. Tama naman. Kinalimutan mo na lahat kung ano man yung mga palitan ninyong mga salita. Tama. Pero pag ikaw may kondisyones, hindi lubos ang iyong pakipagbati sa isang tao. Parang diyan, nakikipag-ayos ka pero parang wala kang tiwala dun sa taong pakikipag-ayos mo kasi may conditionist ka Dapat yun, pag naipag-ayos ka, walang conditionist. Ako, in fairness kay Lola, may punto siya, Agree ako sa kanya. May rin self-destruction ako sa iyo, sis. Nasaan na yun? Dapat kasi sinusuportahan ni B at ingat niya ang suporta sa kanya habang nasa sitwasyon niya ang daming problema. Tama. Isang red flag. Nag-Gcash, hindi ako maniniwala. May nag-Gcash na 1 piso lang. Pain yun para may magbigay pa. Lupit matalino yung nag-comment Lalo na ngayon, na ang Gcash may bawas. Oo. At ikaw, tarantado ka ba? Siraulo ka ba? Magbibigay ng piso? Sa isang Alam mo kasi kaya sinasabing piso-piso lang para hindi siya pangit tignan sa mata ng ibang tao. Para pag sinilip, piso lang naman Pero tama yung nag-comment Naniniwala ka bang piso lang maibibigay doon? Hindi na piso ibibigay mo doon. Siya pinakamababa 100 possible. Pero yung 100 na yon, kung ilang tao yung magbibigay ng 100, sabi natin 10. Ilan na yon? 1,000. Di ba? Laki nun. Wala kang ginawa yun nga, maghapon, maglakad ka sa daan. Swerte mo na lang kung ma-afford ka ng 1,000 ikaw, hindi siya mamumulot 1 oras. 1 oras, 2 oras, naka-live lang siya. Meron na siyang 1,000. Ganun lang yun, paldo. tao, di ba ina-insulto mo yung tao? Pag ikaw nagbigay ka ng piso? Oo. Piso as in piso? Tama. Kung $1, okay kasi malaki naman kahit papaano. Oo. Pero piso as in piso? Oo. 1 piso? Di ba insulto yan sa tao? Yes, totoo yan Lola. Tama yun Pero doon mo din makikita na ang galing gumawa ng pain. Paawa effect! Wala kayong magagawa, Lola. Masakit bang sabihin? Naging tanga kayong lahat dyan
Huwag kayo masasaktan sa akin, Lola, ha? Kasi alam mo, dapat talaga nung una, sinabi na nga ni Rob yan sa live, traidor yan eh. Pero kasi, bakit nyo niyakap yan? Bakit nyo pinapasok? Binigyan nyo pa ng opportunity na makilala yung mga followers yun. Eh, masakit dyan. Baka nga may nakuha ng sponsor yan eh. Baka later on, alam mo yung sponsor na yan, hindi na kay BSO support yan, kay Kapisot na. Kasi lalo na, meron na siyang nalaalam. O, di ba? Hindi yan. Dahil may napalipad piso. Uy, kawawa naman ito. Piso lang ang pinalipad. Kawawa naman itong pinaliparan. Tama. Sige nga, magbigay na nga din ako. Tama. Ganun yun, langgatin. Ah. Wingmax, shoutout sa iyo, B. Shoutout Ate Hayat, sa Bipti, Galdi. Maraming salamat, B. Shukran jasilan. Maraming salamat, B. Wingmax. Adil Ganao ka. Yan, host. Ang taong yan. Langaw nga yan eh. Langaw na nagdala ng punong-puno na ang itlog, ang puwit. Na dapat niyang iitlog na doon sa gusto niyang dapuan. At ang bira. dinapuan, ayun na. Na-release na niya yung mga itlog niya. Ilang seconds lang. Kumukulanap na yung mga oo na. Ganun yun ang nangyayari. Oh. Dahil pinag-ipunan talaga niya, inipon talaga niya yung mga itlog niya. Na pagdating niya sa pamamahay na yon, doon siya magkalap ng kanyang mga kapistihan. No. Adel Danao. Okay si Lola eh. No? Tita Yap, shoutout sa'yo. Shoutout Ma'am Hayat. Never trust that kind of wild animals. Damage is done. Nawakwak si Ma'am AR, ang nanay, in just a moment. Diba? Nawakwak daw si Miss AR at ang nanay. Based ito dito sa sinasabi ni Lola Crispy, ulitin natin. Tita Yap, shoutout sa'yo. Shoutout Ma'am Hayat. Never trust that kind of wild animals. Damage is done. Nawakwak si Ma'am AR, ang nanay, in just a moment. Totoo ka dyan, Tita Yap. Diba? Sabi niya, totoo ka dyan. Ako, wala akong idea kung nawakwak talaga ni Kapesot. Pero sinasabi ni Kapesot, hindi niya winakwak. Pero sa bandang ngayon, di ako kasi naniniwala kasi nakita ko sa mga live niya, nagpapalipad puro supporter and sponsor ng ni TQ no. So, ewan natin, no. Pero sinasabi naman ni Hayat dito at ng mga viewers niya na winakwak ni Kapeso itong si AR at si Nanay Hansel, no. Based lang po ako dito Pero hindi ko pa rin sure yan kung winakwak talaga niya kasi hindi ba tayong idea no. Pero malalaman lang natin yan kapag umalis itong mga, itong nanay ni Beyonce, tsaka si AR, na sinasabi nila na big time sponsor, lilipat at aalis sa Team Guapa. Yun, masasabi natin, maaaring tama yung komento no, na nawakwak nga itong AR, tsaka itong si Nanay Hansel. Pero abangan natin, di ko rin po sure kasi yan nakikibalita lang naman tayo Ganun yun ang nangyayari. Dahil pinag-ipunan talaga niya, inipon talaga niya yung mga itlog niya. Na pagdating niya sa pamamahay na yon, doon siya magkalap ng kanyang mga kapistihan. No. Adel Ganao. Tita Yap, shoutout. So anyway guys, puputulin po natin. So comment na lang po kayo kung ano masasabi nyo rito. Pero ako dito talagang grabe yung nangyayari dito. At abangan natin kung makakasuhan itong si Kapesot. Kasi based dito kay kay Lola Crispy, kakasuhan nung Nika na sponsor. Dahil nga daw sa mga sinasabi against dun sa kanilang business, di ba? So, yun, medyo delikado si Kapesot doon. Pero, syempre, depende naman, di natin alam kung ano sinabi ni Kapesot. Pero abangan natin kasi kung matutuloy itong kaso, sakit ng ulo nyo, guys. May kaso sa kay Kalinga Prab, kay Kuya Bal, tapos may kaso pa siya sa Team Guapa. No? Kasi yung AR, kakasuhan si Doklat. Ngayon, kung matutuloy ito naman Nika, sa side nila Doklat, ang magkakaso kay Kapeso. Di ba? Tindi, no? Sila nagkakasuhan. So, abangan natin to guys. At anyway, maraming salamat sa Diyos. Samahan nyo dito guys sa next video reaction. And to God be the glory. Paalam guys. Bye-bye. Tunay ang salita, pagreaksyon ng usapan siya'y nauna. Sa vlog niya'y damang-dama, ang puso't malasakit di nawawala. Marzano